Dakila ang makapangyarihan ng Diyos. Thank you so much for being with us, for loving us, for allowing us to come before you. O Lord, with the presence of your Holy Spirit in our midst, patuloy kami din magpasalamat. Kinagagalaw po namin ang patuloy mong pag-iinos sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Malawas mo sa Lord God, lead you to worship you in spirit and in truth. Opo na makapagpapin mo sa buhay mo ng bawat isa sa amin. Napakadakila mo, Lord God. Speak to us for our hearts, Holy Spirit of the living God. Empower your servant to deliver your message, Lord. Also, as we listen to your word, give us, Lord, hunger and thirst for your presence, for your word. Oh my Father, thank you so much, Lord. All glory and honor belongs to you alone. This is our prayer. In the name of your Son, Jesus, our Lord and Savior, with the presence of the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Amen. Please be seated. Praise God, to give the glory once again. And sa patuloy po natin po na pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. And patuloy po tayo na pinakalakas ng ating Panginoon because the Word of God is our strength. And ang kalakasan ito ay yan po ang nais po natin, particularly hindi lamang po sa mga nagdaang mga panahon, lalo-lalo na po sa mga panahon ito na grabe ang panahon, ang mga pangyayari na beyond our control. But we thank God na ang Diyos ang siyang may control sa buhay po natin. And God strengthened us through His Word. So ang ating pong pag-aaral ay patuloy po natin na iusad, lalo particularly that our theme is the Lord, our God, who is worthy to be served. The Lord, God who is worthy to be served. Okay, we make it personally. Gawin natin personally. Our God who is worthy to be served. Talagang ang Diyos po natin ay karapat-dapat po na talagang paglingkuran. Amen. Karapat-dapat at nararapat po talaga siyang paglingkuran. Sapagkat alam niyo, ang Panginoon ay hindi ko nagbibigis ng kanyang kabutihan sa atin. Patuloy ko na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin ang kanyang kapagkatawa. Okay, so last Sunday, na-receive natin ang message ng ating Panginoon from the series of the Lord, God who is worthy to be served. We have a faithful God. Mayroon tayong tapat na Diyos na talagang nagpapahop na wala ko tayong masasabi sa kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. May verse po, sabi po ng 2 Timothy chapter 2, verse 13, that our God is a faithful God. Although sometimes we are not faithful, but the Lord, our God, whom we serve, is still faithful unto us. Ay talaga namang tapat pa rin siya sa buhay po natin. So, katapatan ng ating Panginoon ay hindi mo nababahiran ng mga panahon na hindi tayo naging tapat. Hindi mo niya tayo ginagantihan ng di pagtatapat.
our God whom we serve is faithful to us. Now, sa araw na ito, mga kapatid, bilang pagpatuloy ko, bilang pagpatuloy ko natin sa ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoon, ito ho ang ating ipagpatuloy na talakayin about the faithfulness, about the Lord our God who is worthy to serve. But ayaw. Alam niyo mga kapatid, sobrang nakakalimutin. Okay. Okay, now, our topic for today is about the blessings of justification. Bakit kaya ito? Part 2 ito ng The God who is worthy to be served. Na series of topic po natin about the blessings of justification. So, dito makikita po natin at ating pong maintindihan at maunawaan ang mga ito po, dito po sa mga ituturo ng ating Panginoon, particularly dito sa topic na ito. So, ang ating home reading is taken from Romans chapter 5, verses 1 to 5. So, makita ko natin ito. In verse 1 of chapter 5 of Romans, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Verse 2, through whom also we have access by faith into His grace, in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. Verse 3, and not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulations produces perseverance, and perseverance, character, and character, hope. Verse 5. Now, hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. So God bless the reading of His Word. So ulit ko po ang topic ko natin, the blessings of justification. And these verses, dito po, kita po natin about justification, which the author and word of this justification is Father God, our God. Siya po ang may andaw nito. Siya po bubuwa nito. So, first, we have the peace with God in verse 1. Second, we have access to God in verse 2. And 3, we have hope in the glory of God, found also in verse 2. And number 4, part 4, we can rejoice in trials and suffering from verses 3 to 4. And lastly, we are assured of God's love in verse 5. But since, mga kapatid, the blessings of justification, we have to know about what is justification. Ano ba ito kung justification? Sa Tagalog po, ang pagpapawalang sala. Okay. Justification is by faith. By faith to whom? Particularly by faith in God. So, ang pagpapawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya o pananalig natin sa ating Panginoon. Okay. So, justification, to count someone righteous, to reckon, to credit, to account, to look upon as righteous. So makita mo natin po mga kapatid na dito pa lamang sa definition ng justification, ating kaya ito. Gawa kaya ng tao ito. Magagawa pa natin kaya na tayo mo ay maging to look upon as righteous or righteousness in the eyes of the Lord, maging matuwing sa kapal ng Panginoon. And
Justification, it means that God accepts the believer as righteous. So in your own, in my own, sa pamamagitan po natin ng mga pagsisikap, sa totoo lang, maging katanggap-tanggap po ba tayo sa ating Panginoon? Sa ating sarili kong mga pagsisikap? Naging matuwid ba ang tao? So justification, it means that God declares a believer in Jesus Christ. We're talking about a believer in Jesus Christ. Isang mananampalataya sa ating Panginoon Kristo. So tumutukoy ito sa mga mananampalataya sa ating Panginoon. Sumasampalataya siya sa ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. At sabi nga ako rito, it means that God declares a believer in Jesus Christ as completely forgiven of all previous sins. The word previous sins, yung ating kong mga nagawa na kasalanan noon po. And the moment you believe, you accept Jesus Christ as your own Savior and Lord, alam niyo, dito makikita po natin na kung saan ito, kung justification na ito, mga kapatid, since sabi nga po rito, justification is the word of God. So it means that God declares you as a believer in Him as completely forgiven of all your previous sins. So that's the good news. Yan po ang good news po, mga kapatid. Yan po ang mabuting balita. Na diniklara ng ating Panginoon na ikaw, yung iyong mga kasalanan noon ay binawalang sala na ng ating Panginoon. But take a note that it does not mean na kapag tayo ho ay mga anak ng Diyos at kapag tayo ho ay may nagawang kasalanan ngayon sa panahon ito at sa pagdarating pa, sasabihin natin, never mind, justified na ho yun. No, we have to ask forgiveness from the Lord. We have to confess our sins, our present sins, na kung saan ilulog natin sa ating Panginoon, tayo ay hihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. So God is talking about our previous sins that we are justified by faith in God. So ulitin ko, justification is the work of God. Trabaho ito ng Panginoon. Gawa ito ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. That's why our God is worthy to be served. Siya po ay karapat-dapat na paglingkuran sapagkat ito ay trabaho, gawa ng ating Panginoon. Wow. So, pagpatuloy ko natin. And the next question is, why justification is necessary? Bakit kailangan po ang isang tao ay mapawalang sala? Since that we define, according to the Bible, according to the Scriptures, justification by faith in God. Why? Justification is necessary. Okay? First, because of the sin and elimination of man. Dahil sa kasalanan at paglayo ng tao sa Diyos. Kasalanan. So dito ko makikita ko natin na dito pa lamang ina-admit na ko natin, mga kapatid, na tayo ay makasalanan sa harapan ng Panginoon. Tayo ay hindi karapat-dapat sa ating Panginoon at tayo ay lumayo sa ating Panginoon before nung walang tayong relasyon sa ating Panginoon Diyos. So unlike noon na tayo nananalangin sa ating Panginoon, Lord, nung wala pa tayong relasyon, isang naging tayo dramatic or something na naging tayo, Lord, bakit ka lumayo sa akin? Bakit mo ako iniiwasan, Panginoon Diyos? No, kailanman hindi umiiwas ang ating Panginoon. At alam niyo, mga kapatid, sabi nga ko rito, sin because of sin and elimination of man, paglayo natin sa ating Panginoon. And man has rebelled against God and has taken his life into his own hands. So makita ko natin, ang tao, tayo ay nagrebelde sa ating Panginoon. Nag-aaklas, nagrebelde tayo sa ating Panginoon. Kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon, hindi natin ginagawa nung wala tayong relasyon sa ating Panginoon. Against God. And taking our life, your life, our life into our own hands, your own hands. At sasabihin ng isang tao, hindi, kaya ko mabuhay. Kaya ko kahit wala ang Panginoon. Magaling ako.
Alam ko kung paano ko mapagtagumpayan ang mga trials and persecutions of life. Alam ko kung paano ko maniobra ang buhay ko. Alam ko kung paano ko layuan ang mga problemang ito at takasan ang lahat ng mga consequences na ito. Alam ko. Yan ang tao na kung saan sabi nga po rito, maliwanag po, taking his life into his own hands. Amen. Nagsasarili. Amen. Sinasarili niya ang kanyang buhay. Hindi niya ina-acknowledge na ang kanyang buhay, ang pag-aari, ang nagmamay-ari, ay walang iba kundi ang Diyos. Amen? So the Bible says very clear in Genesis chapter 1 verse 26 that God created man, created us according to His own image and likeness. That's why malinaw ang sabi ko dito, dapat na kung saan po mga kapatid, hindi ho natin dapat sarili ang ating buhay. And man has separated and alienated himself from God. Sin has aroused God's anger and wrath. So, yung galit ng Panginoon at the same time yung kanyang puot, mga kapatid, yung galit ng ating Panginoon. So, kasi po ang Diyos, galit ko siya sa kasalanan. Pinagpuputan niya ang kasalanan. Alam niyo ho mga kapatid, sa dapat sa Diyos, ang tao, iniibig, pinamahal ng Diyos. Kaya ang purpose ng Panginoon, ipinagkaloob niya ang kanyang sariling anak upang maligtas sa pamamagitan ng pagsampalataya. Now, God is angry over man's rebellion. Di ba po nagawa na po namin ito before? Ngayon po, sa palagay po natin. And godliness. What is ungodliness? Sin, kasalanan. Missing the mark. Ano ba itong kasalanan na ito? Hindi ba mo, brother, sis, kasi ang kasalanan ko, maliit lang naman. Katiting lang kung ikumpara. Tapos, nag-comparison pa. Kung ikumpara ito sa kasalanan ng kilala kong tao, grabe talaga. Limpak-limpak na mga kasalanan ng kanyang ginawa. At alam niyo, may mga plano pa. Sa akin, kunti lang, katiting lang ang kasalanan ko. Wala akong maliit, walang malaking kasalanan. Kasalanan pa rin yan sa paningin at sa harapan ng ating Panginoon. Okay? And righteousness, yung pagiging natin naging magtuwid sa harapan ng ating Panginoon. Now that's why the Bible says in Romans chapter 3 verse 10, as it is written, there is none righteous. Walang magtuwid, wala kahit isa. Wala kahit isa. So, not one. Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Of the glory of God. Hindi tayo umabot doon sa pamantayan sa antas na nais ng ating Panginoon. Doon sa standard na nais ng ating Panginoon. Sabi nga po, fall short of the glory of God. So tayo nung una, ang ginagawa ko natin, sinisikap natin na maabot natin ang pamantayan ng ating Panginoon, ang standard ng ating Panginoon. Eh, nung una, ang ginagawa ko, alam nyo, sa totoo lang, religiuso ako ng tao. Nagsisimba ako, lagi akong pumupunta sa simbahan. Minsan nagagalit ako sa sarili ko pag na-late ako. Pagdating ko, pagka hindi ko na-start ko yung gusto ko kasi sa totoo lang ko mga kapatid, kabisado ko ito yung mga lumina at that time. Natalang niyo dito pinakikita, hindi po yan, hindi po yung mga nagtok ako doon sa Panginoon na ako po ay naging righteous. Kasi hindi po ako umabot sa standard, sa sukatan ng ating Panginoon. And thank God sa Diyos for His justification. And the next question is, why
God justify a man. What is justification? By faith in God. Yung ating inumpisahan kanina. What is justification? And third, sabi nga ko dito, why justification? Why God justify a man? Bakit? Yun justify niya. Pinawalang sala niyang tao. Ano kaya ang reason? Ano kaya ang rason po dito? Bakit ang tao ay pinawalang sala? Bakit po kayo pinawalang sala ng ating Panginoon? Hindi type na ho ng Panginoon yan. Basta gusto lang ho yan. Alam niyo mga kapatid dito, God justifies man because God loves man. That's much. Mahal tayo ng Diyos. Sabi niyo po sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. At yan ang sinasabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Amen? So siya ang unang nagmahal, siya ang unang umibig sa ating mga kapatid. That's why the first reason why God justified a man, tayo ay pinawalang sala ng Diyos dahil ang Diyos ang siyang nagmahal, ang unang umibig sa atin. We can also read and found that in 1 John chapter 4 verse 19. He loved us first before we loved God. Amen? So all of this is the work of God. Even love. Kahit pag-ibig, mga kapatid, ay gawa ng ating Panginoon. That's why God sent His only begotten Son. Ipinadala niya, ipinagkaloob niya ang kaisa-isa niyang anak na si Jesucristo. He sent His Son into the world and sacrificed Him in order to justify man. Not only sending His only beloved Son, Jesus Christ, into this world, but also, sabi nga po dito, He sacrificed Him in order to justify Him. So dito pa lang ipinakikita ko dito ang pagpapatuloy na justification is the work of God. Ang pagpapawalang sala ay gawa ng ating Panginoon. Alam nyo, nung mga time na nandun ako sa isang lugar, sabi niya, alam mo ba, Brad, na-justify ako kasi sa Panginoon, kasi ginawa ko ng tama, ginawa ko pa yung sinasabi ng ating Panginoon sa akin. At saka ikalawa, dinagdagan ko pa ngayon. Kaya justify ako. So proud na proud siya sa kanyang sarili. Na sa kanyang sarili, na-justify niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng good works. Na-justify niya ang kanyang sarili sa ipinagagawa sa kanya ng Panginoon. Ginagawa ko niya. Sabi niya, perfect yung ginawa ko. Napakaganda ng resulta. No, mga kapatid. Justification is the work of God in the life of a believer. Sa buhay ng isang mananampalataya. So ano ho ang makikita ho natin? Is there anything to boast in God? Wala ho, dahil may pagmamalaki sa harapan ng ating Panginoon. Wala ho. Even ang church po na nandito, mga kapatid, this church building, mga kapatid, talaga grabe. Na kung saan, mga kapatid, pinagpala tayo ng ating Panginoon. May mga blessing pa, aside from justification. Amen? He also blessed us all our need. Kailangan natin ng building. Dati-dati, ang palambahan natin, noong mga time na yun, mga previous, nakaharap tayo doon sa CR. Amen? At kapag sumisigaw yung CR, tinatakpan natin yung tainga, tinatakpan natin yung pilong. Amen? Pero alam niyo, mga kapatid, God knows what is in our heart. God knows what is in your heart, mga kapatid. Alam ng Diyos mo yan. And the first blessing is not material, is that church building, first and foremost. Ikaw, pinagpala ka ng Panginoon. The blessings of justification. He justified us first before He
gave us the need, our need, particularly dito po sa church na ito. Pinoprovide ng ating Panginoon. Diba? First and second floor, third, fourth, at alam nyo, meron po sa bandang itaas. Pakalawak na kapatid. Now, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. And take note, the second verse, the second book verse. Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. So nakita po natin po dito, ito po yung justification. Na kung saan po mga kapatid, ipinakikita ko dito na ang justification ay gawa ng ating Panginoon kasi hindi pa nga tayo po, mga kapatid, gumawa, hindi pa nga tayo pumiyos. And thank God, by the grace of God, He quickened your spirit. He quickened our spirit in order to believe, to admit that we are sinners before the Lord. People need the Lord. Kailangan ng tao ang Diyos. Sa totoo lang, He demonstrates His own love toward us. And next question, how God justifies a man? How God justifies a man? Paano niya tayo justify? O napawalang sala? Now, ito po, when a man sincerely trusts Jesus Christ, sincerely talagang dibdiban ito mula sa nagdulan ng kanyang puso na siya po ay nag-trust sa ating Panginoon. Napakaganda po ng Psalm kanina, ang ating Psalm reading at the same time yung ating home Sunday school. Kung paano po nag-trust si David sa Diyos at in-trust po niya sa Diyos ang kanyang sarili, that vengeance is mine. Na ang paghihiganti ay hindi po sa pagmamagitan po ng mga kamay ni David. Kanyang sarili, in-trust niya sa ating Panginoon ang kanyang buhay sa Diyos. At bilang mag-entrust po niya sa ating Panginoon ang kanyang buhay, thank God, ginagarik po siya ng ating Panginoon kung ano po ang nararapat niyang gawin. Lumayo siya sa kanyang anak. Para hindi sila pagsagupaan. Now, when a man sincerely trusts Jesus Christ, then God takes the man's faith and counts it as righteousness. It as righteousness. So ito po ay gawa ng ating Panginoon. To count, to credit us. God considers and credits the man's faith as righteousness in the eyes of the Lord. So wala akong tayo talaga masasabi na meron mo ako talagang malaking ambag yan. Even faith. How can a person have faith in God or believe in God without the Word of God in the heart of that person? Kaya nga ho, mga kapatid, even sa mga Bible study po natin, chinisip ko po yung mga Bible study ko ho, mga kapatid. Minsan, nagdidismaya ako sa sarili ko. Sabi ko, bakit? Wala. Then sabi ng Panginoon, no. It is not your own power and strength para po baguhin ang tao at ipagkaloob ang kaligtasan. Salvation belongs to God. All you have to do is to preach the Word of God. All you have to do is to reach them with love, with God's Word. Kaya nga ho, mga kapatid, sa amin natin sa gusto, mga kapatid, sa Biblia, sinasabi, hindi lahat maliligtas.
hindi lahat maliligtas. Now, Galatia, sa magandang balita Biblia, chapter 2, verses 15 to 16. Sabi mo dito, kami nga'y pinanganak na Hudyo at hindi makasalanang Hintil. Sabi mo ng mga Hudyo. Gayon man, verse 16, alam namin ang tao'y pinawawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. At hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya kami ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. So, malinaw po, mga kapatid, justification is the work of God by faith in God through His Son, Jesus Christ. At ang sabi nito, sapagkat, sabi nito, walang taong pinawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ilan mo ang kautusan sa Biblia? Naman napakarami ho. Ang alam mo natin, 10 utos. Sa 10 utos, sigurado ba natin ang 10 utos na ito ay natupad natin? Kung ang kautusan at ang utos ng Panginoon ay 10 lang, kung 10 lang, doon sa 10 na ito, the 10 commandments, kapatid, wala ba tayong na-miss kahit isa? At kung may na-miss tayo, at kung hindi po natin natupad, kailangan pala natin mag-justify. At i-justify. Dahil nga hindi po sa pagsunod sa kautusan. Ang tumutupad sa 3 at lumalabag naman sa iba kong kautusan, lumalabag sa lahat. Then, part 1, we have peace with God. Peace with God. Ano ba yung sabihin nito? We have peace of God. We have the peace of God. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos. Kapayapaan. This is the first blessing. The result of justification. Kaya nga ho, the God who is worthy to be served. Kasi kung gawa ito ng Panginoon, we have peace with God. Ang mundong ito, hanggang nila na mapayapa, kumanatag ang kanilang sarili, nahanap nila ang kapayapaan. Pero paano nila makamit ang kapayapaan? Ang tunay na kapayapaan na sinasabi ng Panginoon according to His Word, galing sa Kanya. Paano mo mga kapatid? In verse 1, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through our Lord Jesus Christ. So, peace with God means, ano po ang ibig sabihin ng kapayapaan sa Diyos? Peace with God means that one has restored his relationship with God. So, na-restore po. Na-restore po ang ating relasyon sa ating Panginoon. Napapana po uli. Totally and completely restored ito, mga kapatid. At ang restoration na ito, ang restore na ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Kaya nga sa church show, may cross po yan. Amen? Andiyan. Ang cross po, mga kapatid. Ginagawa pa lang yung stage po sa taas, mga kapatid, sa 4th floor. Pinag-iisipan na kagad kung saan ilalagay ang cross. Napakahalaga po yan, mga kapatid, sa buhay po natin bilang mga lingkod o mga pananampalataya. And that peace with God means that one is now reconciled with God. Aside from restore his relationship with God, reconciled with God. Yung dati,
yung dati na talagang relasyon natin sa ating Panginoon because of sin and elimination of God ay nasira, mga kapatid. Through the life of our Lord Jesus Christ, we are reconciled with God. That one is now accepted by God. Accepted. Ibig sabihin, katanggap-tanggap sa Panginoon. Na-accept na ating Panginoon. So without the Word of God, without this justification, by faith in God alone, mga kapatid, hindi ko tayo katanggap-tanggap sa harapan ng ating Panginoon. Kahit anong gawin natin, wala po. That one is free from guilt, wrath, and punishment of God. So napapalawa po ng justification na ito, ng pagpapawalang sala ng Panginoon sa buhay ng isang tao, sa isang mananampalataya. Kaya ngayong reduce natin kasalanan kung ipapaalala ng Diablo sa atin, ganito ka kasi, ang dami mong ganito, mga kapalpak, mga kamalian, mga ganito, dahil sa iyo ganito, ganyan. Alam niyo ho, mga kapatid, isa na, we can stand. By the grace of God, the Word of God, that we are totally and completely justified by the Lord. At ang sabi ko dito, I am justified by God. Binawalang sala ng Diyos. Kahit paulit-ulit kong sabihin sa akin yan, sa atin ang kalaban, alam niyo mga kapatid, sa lang ang paglaban. I am justified. That does not mean, mga kapatid, na hindi ko tayo nagsisikap. Sa panahon po, tayo ngayon sa ating sarili ngayon na kung saan mananampalataya na tayo. Hindi ko tayo nagpupurso po sa goodness and godliness po ng ating Panginoon. The source of peace is Jesus Christ. Wala akong ibang source po ng kapayapaan nito. Peace with God in the life of our Lord Jesus Christ. Through Jesus Christ sa pamamagitan. Man can have peace with God only because of Jesus Christ. Without Jesus, there is no peace at all. Jesus Christ has made peace by His blood poured out on the cross. So sa pamamagitan ng pagbubuo ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo, tayo ay mayroong kapayapaan. Thank God, the precious blood of Jesus poured on the cross of Calvary. Salamat sa Diyos. Colossians chapter 1, verse 19 and 20. For it is pleased the Father that in Him all the fullness should dwell. Verse 20. And by Him to reconcile all things to Himself. By Him, referring to our Lord Jesus. Whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of His cross. Also in Romans chapter 5, verse 10. For if we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son. Much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. Kaya tayo po, kapatid, nakamit at nakamit natin ang kaligtasan ito. Ito dahil sa ating Panginoon. Napakaganda na kaunti ng ating Panginoon. He is worthy to be served. He is worthy to be served. Next, we have access to God. What is access to God? Through whom we have access by faith into His grace in which we stand.
and rejoice in all the glory of God. We have access. The word access here, ito po yung daanan, koneksyon, contact, para makalapit sa Diyos. Wala kang tayong koneksyon sa ating Panginoong Diyos Ama kung walang contact tayo sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Kristo. Although may mga panalangin tayo that we address to the Father. But in talk about salvation, mga kapatid, ipinakikita ko rito, sabi nga ko rito, our access, not only in prayer, particularly, ganun din po sa kaligtasan. We have access by faith into His grace. The grace of God, sa grasya ng ating Panginoon. And what is the grace of God? In Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, ano ang sabi po ng ating Panginoon? For it is by God's grace that you have been saved through faith in Christ. It is not the result of your own effort, so that no one should boast above. Kaya nalinaw ko, mga kapatid, sabi ko dito, the word access means to bring to move to introduce, and to present. John chapter 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to my Father except is referring to His Father, not a place. John 14:6, Jesus Christ is referring to His Father, not a place. Pagbulan ko, ang pag-usapan ko natin, lagi ko, yan ang sinasabi ng John chapter 14, verse 1 to 3. Verses 1 to 3. Pero alam niyo, thank God. John 14:6, Manino is referring to His Father. Jesus Christ is the one who presents us to God, the sovereign majesty of the universe. Salamat sa ating Panginoon. Wow, salamat sa Diyos. Salamat kay Kristo. Salamat sa ating Kristo. So, dapat the question is, kumusta ngayon ang relasyon natin sa ating Panginoon? Kumusta ang relasyon natin sa Diyos? How about what is now the status of your relationship with Jesus Christ as Lord and Savior of your life? Ano ngayon? Ephesians 3, verse 12, in whom we have boldness and access with confidence through faith in Him, referring to our Lord Jesus Christ, in whom we have boldness, without fear. Kaya tayo tumalapit at nakakalapit sa Ama, nakakatawag tayo Abba Father. Yes, kasama dito ang Holy Spirit. Particularly, sabi nga ho rito, in whom we have boldness, in Ephesians 3, verse 12, and access with confidence through faith in Him, in our Lord Jesus Christ. Manatagan ang loob natin na tumulong sa ating Panginoon. Precisely because God justified us, justified you through the life of His Son. Now, the person who is justified, ano ngayon yung tao na pinawalang sana ng Panginoon? He stands in God's presence. Kaya na ako kapatid, kasi wala ng guilty feelings eh. Sa mga previous nating kasalanan, we can stand in the presence of God, in the life of our Lord Jesus Christ. And we also stand in the favor of God. Stands in the privilege of God, or privileges of God. Stands in the promises of God. So the blessings or results of justification mula sa Diyos. So
sa buhay ng kanyang mga lingkod. Hebrews chapter 10, verses 19 to 22. Therefore, conclusion, brethren, having boldness na naman, ito ko yung dito, to enter the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way which He consecrated for us through the veil that is His flesh. Hindi ito yung sa Old Testament na may tabing. In order na ang tao ay hindi mamatay. Kasi may tabing ko, mga kapatid. We are talking about, sabi ka po rito, that is His flesh. In verse 21, and having a high priest over the house of God. So what to do? Let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Tayo lumapit, tayo makakalapit ng taos sa puso, bukal sa ating puso sa ating Panginoon. Sabi rito, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Nalinis na, hinugasan na, at hindi ito mineral water ang pinaghugas ng ating Panginoon. Hindi po. The water also symbolizes the Word of God, who cleanses us. Also in John chapter 15, we are cleansed by the Word of God. We are cleansed by the blood of Jesus. Number 3, we have hope in the glory of God. We have hope in the glory of God. Nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Nagagalak. Through whom also we have access by faith into this grace which we stand and rejoice in hope of the glory of God. So we have hope in the glory of God. Sa Tagalog version, sabi nga dito, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Kristo, tinatamasa natin ang kanyang kagandahang loob ng Diyos. At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Even, sabi nga po dito, glory to God. Now, the hope of the believer is sure. Yes, ang pag-asa po natin ay sure. Totoo. Tumpak. Ang pag-asa po natin, sure. Where is our hope comes from? Your hope, my hope, comes from God. Based upon the presence of God's Spirit who dwells within the believer's life. That's why the moment you receive Jesus Christ as your own Savior and Lord and Master of your life, you also receive the Holy Spirit of the living God. Hindi po installment basis po. Lord Jesus, ngayon lang po, ikaw lang po na tatanggapin ko. By next year naman, ang Holy Spirit naman ang tatanggapin ko. No, kapatid. Wala installment basis po. If you receive God, if you believe and receive God the Father, you believe also and receive Jesus Christ. And also you believe and receive the Holy Spirit of the living God. God's Spirit who dwells within the believer. Kaya siya nananahan sa ating mga puso. Nasaan ang Diyos po? Sabi ko, kanina, nilog.
Pahanda sabi niya. Andiyan si God, andiyan si God. Kasi nakita niya sa picture ko doon. Andiyan si Jesus. Sabi ko sa kanya, si Jesus ay nasa puso mo. Sabi niya, ano yun? What? Jesus lives in your heart. Sabi niya, in my heart? In my heart? Sabi ko sa kanya, yes. Although nakikita mo sa picture na nandiyan si Jesus. He is the good shepherd. Dala-dala niya ang upa. But He lives in your heart. Even the Holy Spirit dwells in our heart. Romans chapter 8 verse 9. But you are not in the flesh, but in the Spirit. Indeed, the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not His. Hindi mo sa kanya. Kaya binasahod natin mga kapatid ng Romans chapter 5 verses 1 up to 5, the following verses, but also we have also to read and study the succeeding verses before and the succeeding verses, particularly dito yung Romans 8 verse 9. Romans 8 verse 14, for as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Tayo ay mga anak ng Diyos. Tingnan niyo pa tayo. Anak ng Diyos. Tayo mga anak ng Diyos. May tayo makakalapit sa ating pamilya. At alam niyo, napakaganda ho nito. Although, hindi sabihin, pwede naman bumalikta sa Diyos. Yes. Pwede. Pwede po nung lumapit ka. Manalangin ka anytime. At anywhere. Yes. Pero alam niyo, mga kapatid, napakalilaw po, sabi ng ating Panginoon. We are the sons of the living God. From suffering to glory. From suffering to glory. What is from suffering to glory? Mula sa pagdurusa hanggang sa kaluwalhatian. Romans 8 verse 18, for I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. That's the truth, mga kapatid, sa tutulan. Even mga Christians tayo, mga kapatid, hindi ko na-instructed po dito. In this present world. Nung nagkaroon ng pandemic, nung nagkaroon ng COVID, yes, na-experience din natin. Hindi po na-exempted. Diba? This present time. Pero anuman ang mga paghihirap, anuman ang mga kahirapan, anuman ang mga bagay na nangyari sa daigdig sa mundong ito, mga kapatid, always remember, and it has put in our heart and bear our mind that we are the sons of the living God, that we are justified by God through His Son, Jesus. Sabi nga ng isang verse po sa Romans 8 verse 32, kung naipagkaloob niya ang kanyang isa-isang anak na si Isang Kristo, ano pa ang mga bagay na hinihingi at kailangan po natin? Kaya salamat sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. The suffering of these present times are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Revealed in us. So actually, hindi pa po ito nangyari. Because God is talking about His coming. His coming. At dito ho, sa punto na ito, mga kapatid, dito ho, bubuhayin ng ating Panginoon ang mga namatay na nanalo sa Kanya. At ganoon din po, lahat po na nanampalataya sa Kanya na buhay ay maparapture. And the Holy Spirit is the pledge of the whole adoption as God's children, mga kapatid. So makita ko natin dito na ang banal na Espiritu ay pangako
sa ganap na pag-ampun bilang mga anak ng Diyos. So, ang banal na Espiritu, the third person of God. The Holy Spirit is the vision of the whole attraction of God's children. Romans 8 verse 23. Not only that, but we also who have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, eagerly waiting the adoption, the redemption of our body. We groan because although our souls are saved, our bodies are still subject to pain and sin. Sa totoo lang, mga kapatid, ligtas na tayo. Ligtas na tayo. Meron na tayong assurance of salvation. But also, ang verse na ito nagtuturo that we groan because although our souls are saved, but our bodies are still subject to pain. May mga panahon mo, mga kapatid, tayo din po yung nagawa ng kasalanan. May mga panahon din po na tayo nagkakasakit. May mga panahon din po na tayo talaga namang nakakadama na hindi dapat talagang hindi ka nais-nais. So the believers look forward with hope. So dapat ang gawin, mga kapatid, the believers, ang mananampalataya ay ituon niya ang kanyang paningin. The believers look forward. Look forward. Ito lang ang kaya malinaw ko, mga kapatid, sabi ko ulit, look forward with hope. The resurrection of our bodies. These verses particularly told us, teaches us about the resurrection of our bodies. The absence of sin and suffering in the new heaven and earth. In Revelation chapter 21, verse 4, sa langit, doon sa new heaven and earth, wala na akong pag-iyak, wala nang sakit, karamdaman, wala nang paghihirap, wala nang pagtitiis, wala nang mga dalawang. But in this world, present world, we grow. Pero ano man ang mga na-experience natin, hindi ko maikumpara doon sa inihanda ng aming Panginoon, sa pagbabalik ng aming Panginoon na ikaw at ako ay isasama niya sa kanyang kaluwalhatian. It's not the matter of place. Hindi lang heaven, mga kapatid, na puro ginto. Lantay na ginto. It is not only a matter of place. Hindi po, higit sa lahat, yung presensya ng Diyos doon sa langit. Wow, yun ang pinakamainam. Kaya kung ang after ng tao ay makarating lang sa langit, wala akong masama doon. Pero always remember na sa langit na doon ang presensya ng aming Panginoon. Wow. Romans 8 verse 24-25, for we were saved in this hope. But hope that is seen is not hope. For why? Thus one still hope for what he sees. But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance na may pagtsatsaga, may pagtsatsaga. Yan po ang sinasabi ng Panginoon sa akin. Now, this teaching, because justification is a doctrinal teaching. It's a doctrine. Mga kapatid, so there are three aspects of salvation. To cope up, particularly doon sa na-touch po natin, ito pong we enjoy the hope, the glory. The three aspects of salvation: justification. What is justification? Pagpapawalang sala. Next is sanctification. What is sanctification?
pagpapabanal, pagtatalaga. Sanctification is also the Word of God. Trabaho din mo ito ng Diyos. Gawa din ito ng Diyos. Sanctification and holiness are the same. In a sense, or essence. Rather than essence. The basic meaning of separation, is separation or to be set apart. By God, set apart by God, ng Diyos, for God, para sa Diyos, from sin, mula sa kasalanan, and then unto a holy life, sa isang banal na buhay at pamumuhay. That is the sanctification. The initial and progressive sanctification. And the third one is aspect of salvation is glorification. Yung sinabi dito po sa mga verses na nabasa ko natin. Pagluluwalhati. Glorification, God in the future, referring to the second coming of our Lord Jesus Christ, will make the believer a complete partaker of Christ's glory. Kaya nga yung mga katawan natin, babaguhin ito ng Panginoon. From corruption, babaguhin ito. To incorruption. From mortality to mortality. Kaya lang kapatid, napakainam. We can rejoice in trials and sufferings. Now the blessings of a justified person, believer, you can rejoice in trials and sufferings. Now question, may mga trials ba? May mga sufferings? Ba tayo ngayon? Noon marami. Ngayon meron din. Di ba? Meron. That we can rejoice in trials and sufferings. Why? Yan ang inasa natin sa verse 3. Now, when a man is fully justified, he is no longer defeated by trials and sufferings. Amen? Totoo yun mga kapatid. So sabi nga nito, when a person who really believes, sincerely believes and accepts Jesus Christ, truly justified, he is no longer defeated by trials and sufferings. Kaya wala pa po mga trials and sufferings na kung saan mga kapatid, makakatalo sa buhay mo bilang isang lingkod at mananampalataya ng ating Panginoon. The truly justified man knows that his life and welfare are completely under God's care. Nasa pangangalaga ng Diyos ang buhay mo. Sabihin niyo sa katabi mo, ang buhay mo ay nasa pangangalaga ng Diyos. Kaya sabi mo ni David, according to his word, in the today's English version, in Psalm 16, verse 5, you, O Lord, are all I have, and my future is in your hands. My future is in your hands. That's why completely under God's care and watchful eyes. 24/7 ang pagtingin ng Panginoon sa akin. The justified man knows that God will take the trials and sufferings of this world and work them out for good. Ano ang sabi ng Romans 8, verse 28? Kailangan ko mga kapatid, kailangan ba maging trials and sufferings become purposeful and meaningful. Purpose and meaningful. Why? Because trials steers perseverance. Kaya nga dito ang perseverance. Pagtiyatyaga. Perseverance steers character. And character steers pagpupunta.
nagpapasigla ito. The justified man becomes stronger in perseverance, character, and wisdom. Praise God. Kaya nga hapon, kaya na tayo nakapag-transfer. It is not our own strength. It is not our own. But like God, it's also the word of God in our life. We are assured of God's love, verse 5. Now, hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Who was given to us. Nasa atin po ang Banal Espiritu. Now, there is the continuous experience of God's love. Salvation, minsan lang. Pero ang pag-ibig ko ito, continuous po na experience po natin ang love ng ating Panginoon. Through the presence of the Holy Spirit. Because the Holy Spirit pours out His love of God in our hearts. In our hearts. Yun po, mga kapatid. He makes us conscious and aware of God's love. Ay, ito pala po ang dapat yung gawin. He makes us conscious and aware of God's presence. Not only God's love, even God's presence. And as the Holy Spirit is given to us, He seals, guarantees our justification. Guarantees your justification. Mawawala ba? Mawawala sa isang ba ang justification na gawa ng Diyos sa buhay ng isang hindi po makakapagod. Therefore, our God justified us, and we enjoy the blessings of justification, such as we have peace with God, we have access to God, we have hope in the glory of God, and we can rejoice in trials and sufferings, and we can assure of God's love. That's the blessings of justification. The results of justification by God. Through faith. So it's coming for the Lord and pray. Lord, you are worthy to deserve your God. Sa pagpapakadating ako sa buhay, hindi namin kaya, O Lord God, na gawing matuwid ang aming sarili. Hindi namin kayang gawin, Panginoon, na karapat-dapat ang aming sarili sa mundo. Wala kaming pagmamalaki sa inyo, Lord God. Sa totoo lang, wala kami nag-aharap sa inyo sa aming sarili ng Panginoon. Kung wala po ang Panginoon sa Kristo, kung wala ang inyong anak ng sa Kristo na aming Panginoon sa inyo. Salamat, ang banal mong Espiritu ay nananahan sa aming mga puso. Naging aware, naging conscious po kami, Panginoon, lalo na sa mga panahon na kami ay gumawa, kumilos, salita. Salamat, Panginoon. Salamat. Na ang lahat ng ito ay trabaho, Panginoon, ang lahat ng ito ay gawa. Ano pa nga ba, Panginoon? Karapat-dapat po kayong pagpinturan. Karapat-dapat po kayong itanghal. Karapat-dapat po kayong ipagsigawan. Karapat-dapat po kayong ipagmalaki sa aming mga buhay, Panginoon. Ano man ang mayroon ko kami dito sa mundo ito, hindi mo namin may pagmamalaki. At pinaka-address dito, Panginoon, kayo, Panginoon Diyos, kayo, Panginoon. Dahil ang tunay na may katayuan, ang buhay namin ay sa iyo, Panginoon. At kung ano man ang mayroon kami, O Lord God, ang mayroon ang iyong mga lingkod dahil din po sa iyo, Panginoon. Ang hangal po namin, patuloy din po kami gamitin, O Lord God, para sa kalulatian ng iyong banal.
Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu na patuloy po kami makapaglingkod sa iyo. Even we are in this present world. The world of corruption. The world of sin. But Lord, tulungan mo kami kung paano niyo po kami tinulungan, kung paano niyo po kami ginustify at na-justify, O Lord God. Dahil din po, Panginoon, our prayer, our desire, help us, Lord, to serve you that is pleasing and worthy before you, Lord. Thank you so much, Lord. Strengthen us, unite us, Lord, in your mercy and grace with the power of your